Magandang araw mga kaibigan. Ito, medyo malungkot, but at the same time, I don't know kung masaya ba. Dahil as we speak now, may ongoing labanan dito sa Mindanao. Labanan between our armed forces of the Philippine soldiers and the NPA terrorist. You see, Christmas na Christmas ang ating mga kasundaluhan, kapulisan, nandun sa kabundukan. Walang Christmas sa kanilang pamilya. Tinutugis itong mga terorista ng NPA. At nagkaroon po ng labanan. Sitio Kiito, Barangay Kanayan, Malay-Balay, Bukidnon. As of 12 noon. Kasi nang nagsimula yung labanan, it's a developing story to. As of 12 noon, ito yung masakit na sinasabi ko, siyam na teroristang NPA ang natigok. Pilipino pa rin yan, may pamilya pa rin nagmamahal, wala na, binawian na ng buhay, instead na mag-Christmas sa kanilang pamilya, andun. Kaya sabi ko, medyo malungkot sa mga parents. Tapos may siyam na armas ang nakuha galing sa mga rebelde. Ito po is focus military operations na sinagawa ng 8th Infantry Battalion area at tinulungan ng ating Philippine Air Force, yung tinatawag na Battlefield Air Interdiction, gumamit ng air assets. So, as I speak now, tuloy-tuloy pa rin ang pursuit operation. Tinutugis yung tumatakas na mga terorista at sinesearch pang area. So, ito po yung report na binabasa ko. Alam niyo naman, may contact ako dito sa Army troops dito this is my operational area noon. Okay, so ito on the brighter side, itong mga sundalo natin men and women, uniformed personnel on the ground, yung decision ng Philippine government na mag-peace talks, although hindi sila pwedeng makapagreklamo. Bawal sa kanila yun Oo lang ng oo. But, kung silang masusunod, wala nang peace talks. Kasi, alam nila, on the ground, kakaunti na lang ang kalaban. Wala na silang mga leaders na mga matitigas. At ang mas importante, halos wala na silang mass-based support. Kaya, in a way, yung pagkadismaya ng ating mga kasundaluhan, kapulisan, dahil nag-peace talks naman, para bang vitamins sa kanila yon. Yung galit nila, ipinokos nila dito ngayon sa paghanap ng mga terorista. Ang puso't isipan nila ganito, bago pa ceasefire na naman, ubusin na natin sila, ganon. Para wala nang ceasefire. Kasi kung matuloy itong talagang usapan ng peace talks kunuhay, baka first quarter next year pa, March. Matagal-tagal pa yan. Yung nakausap ko na top AFP official, tinawagan ako mga 4 days ago. Sabi, sir, uubusin na namin sila.
Baka wala nang peace talks nito, yung NDF na usapan sa Norway. Baka wala na, sir. Paubos na talaga, sir. Ah, kaya ito, naniwala na ako doon sa kausap ko na official sa Camp Aguinaldo. Ubusin namin, sir. Ito. So, ano ngayon? May kapuslanan, may saysay pa ba yung peace talks inyo? Pag-usap-usap sa Oslo, Norway? Wala na eh. Bago lang, kailan ba yung, so December 25 ito, no? Yung encounter sa Batangas, 6 din ang nalagasan sa mga teroristang NP doon. Talagang ginapang. Ito, bakit ang press release doon is may Navy, may Air Force, may Army. Mga ano pala yun, mga elite. Basta, mga elite nga tropa nating sundalo, ginapang na nila talaga. At surprise na surprise ang kalaban. Dikitan, dulit. Mga 2 or 3 meters na lang pagitan din putukan. Kaya lang, malas lang yung si Sergeant Ramiliano dahil may nakapagpaputok yung gwardiya. Bratatatatat na tamaan siya. At may ganun lang yung talagang labanan. But dito, good to know, walang casualty natin. Bakit? Sinabi, air interdiction operation. Ito yung maganda, panahon pa ni Tate Digong na yung analysis ko na lang ito dahil hindi nila nalaman yung, kasi bukas, December 26, ito yung anniversary ng CPP, birthday nila. Magkakaroon sila ng plenum kunuhay. Nalaman. Okay? Paano nalaman? Ang ating Air Force, ang ating AP, may mga drone na tayo ngayon, unmanned aircraft. Lumilipad na lang yan sa gabi. And of course, tulong na rin ito ng US government. Pasalamatan natin ng US o yung Israel pa ang nagbibigay sa atin ng drone. Ito, hindi ko na subukan yung mga drone na yan. Ba't ngayon? Marami na tayong drone. Kasi yung anak ng sundalo na tumira sa aming bahay, sa Agusan, talagang drone operator siya ngayon, kaya alam ko. Drone operator. Tapos, nalalaman ko yung pinapalipad nila. Drone. Nung Marawi, ganon din ang labanan, drone. Ang masakit sa Marawi dahil ang Armed Forces may drone. Nakikita natin yung galaw ng Mauti. Ang Mauti may drone din. Kaya labanan ng drone doon. Dito, hindi makapagpalipad ng drone yung INPE. Wala silang drone. Tayo may drone. Lipad yan. Itong drone na niya, yung hit, basta nalalaman niya na saan yung concentration ng mga tao. Bundok yan Bundok. Forest. Bakit may mga tao dyan sa forested area? Yun na. Bukas ang kanilang anniversary o CPP founding birthday. Nalaman through drone. So, nung nalaman, deploy kaagad ng tropa at the same time, battle airfield interdiction. Yun na yan. Ang ganda ngayon, marami na tayong air assets na pangtirada. Pam, pam, pam. Wala. So, talagang matatapos na itong mga remaining NPA, matatapos. I believe it so. Ang pinagtatakahan ko lang, bakit pumayag pa itong administrasyon ni PBBM sa pangkukumbinsi nitong Tamba nga mag-peace talks pa? Nakakainis. Na ito kung sa boxing pa, ito ang palagi kong is nasa last round na
Tolero na ang kalaban. It's just a matter of yung timing na lang. Bakit mo pa kailang mag-peace talks? Ito, yung revelasyon sa akin, yung tumawag na Armed Forces top official, may lumapit sa gobyerno na, sir, willing na communist leader lumapit kay Tamba, lumapit kay PBBM. They are now ready to abandon the armed struggle. Yon. Kaya peace talks ulit tayo para magpirma ng final peace negotiation. So, it's an honor for the president. Legacy, ganun. Legacy for the president na yung 54 years na insurgency, communist armed conflict sa Pilipinas, siya lang nakatapos. So, peace talks tayo. Yun, kumagat sila sa pain. But pain lang pala yun. Nung napirma na yung joint statement, November 23 yung napirma na joint statement, NDF at Philippine government na, sige, usap ulit tayo, exploratory talks. Wala pang isang linggo, November 28, nag-press release na yung CPP na okay, mag-usap ulit. NDF, parehas na ng category sa Philippine government. Usap. Anong parehas nga? Madali na kayong maubos, tapos itinapat na nila ang kanilang sarili, itong NDF, sa Philippine government. Tapos, yun na yung nakakahiblad doon. Nagsabi na ng 5 demands na kung hindi daw i-meet ng Philippine government ang demands na ito, hindi mag-uusad ang peace talks. Ano yung demand? Stop military operations. Anong stop sa i-abolish ang NTF-ELCAC. I-repeal ang anti-terrorism law. Tanggalin ang terrorist tag ng CPP-NP at saka i-release ang 800 communist na nasentensya ng korte na nakakulong. Those are impossible demands. Kaya ang IAAP medyo nasyak. Kaya lang, sige na lang. Political decision yan. Banata natin yan. Ubusin natin. Ito ngayon. Ano ngayon ang masasabi mo, Mr. Speaker of the House? Kailangan mo pa bang mag-peace talk? So, congratulations sa 8th Infantry Battalion, 403rd Infantry Brigade. Kilala ko yung mga commanders dyan ngayon, mga dati kong junior officers. Gagaling, of course. Philippine Air Force natin dito sa Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Ayan po. Pagdasal natin ating mga sundalo dahil Christmas na Christmas, nandun, lumalaban sa bundok, malayo sa pamilya, para magkaroon tayo ng kapayapaan. Sana itong kapayapaan na ito is hindi sasayangin ni PBBM at saka nitong si Tambaloslos.